nyo bilang isang musikero, matagal din naging public servant, at ngayon po ay isa ng ganap na abogado. Marami po nagtatanong sa akin kung bakit ako tumatakbo bilang senador sa 2025. Ako po ay naniniwala sa likas na husay at talino ng Pilipino at sa pamamagitan ng pagpasa ng mga mabisang batas, mabibigyan natin ng patas na oportunidad ng bawat Pilipino na pagyamanin ang kanilang likas na husay at talino at na mabigyan sila ng karampatang gantimpala ng kanilang gobyerno at ng lipunan. Ang ganitong klaseng pagbabago ay maaaring simulan kahit ng isang boses lang. Isang boses na isisigaw ang tunay na salubin ng taong bayan. Kaya sa 2025, let me be there. Okay, maraming salamat, Senator Marcoleta. Si Madame Dante Marcoleta ay anak ng magsasaka. Lumaki sa hirap, ngunit nagsikap sa pag-aaral at naging mahikang abogado. Siya ay kasalukuyang nakaupo bilang representante ng Social Amelioration and Gender Intervention on Poverty o sa GIFT Party List na kumakatawan sa sektor ng malalikang tagalusod sa Kamara. Bago siya nakalal bilang isang mambabatas, si Dante ay 20 taong naging abogadong nagtatanggol sa kahihirap at walang laban. Marahil, ang malawak na karanasan niyang ito ang humulba sa kanyang hangaring magsilbi sa bayan at naghanda sa kanya para sa mas matataas pang tungkulin sa ating lipunan. Nitong 19th Congress, minabuti niyang ipaglaban ang pagpapahaba ng singil sa kliyente sa bansa. Kaya't isinulong niya ang kanyang mga naturang power bills. Maliban sa kanyang matagumpay na karera sa abogasya at sa pribadong sektor, si Dante ay isang fellow sa Harvard Kennedy School on Developmental Leadership at nagtapos ng kanyang doctorate degree sa Public Administration and Governance mula sa University of the Philippines College of Public Administration and Governance. Ang kanyang kaalaman at kolektibong karanasan bilang mahusay at epektibong leader ang siyang kailangan ng ating bansa. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Okay, Attorney Raul Lambino. Kay Attorney Raul, walang ako ng Pilipino. Dahil alam niya ang tunay na kabugaran ay magsisimula sa bawat kapag-ilan ng bawat Pilipino. Kay Atty. Raul Lambino, edukasyon at pagsasali sa agrikultura ang isa sa mga susi ng kaulanan. Kaya naman, isinusulong nila ang mga programa para sa kabataan at magsasaka upang matuto at tumago sa kanilang kabuhayan. Para sa isang masaganang bukas, para sa magsasaka, para sa isang bansang walang magugulo. Atty. Raul Lambino, number 34, kabaka ng magsasaka at mangingisda para sa unlad na agrikultura. Atty. Raul Lambino, number 34, para sa Senado. okay, huwag po natin kalimutan, number 34, Attorney Raul Lambino. Ngayon naman po matutukayan natin si Attorney J.V. Hilly.
Minsan ako, hindi po ako abogado, hindi rin po ako doktor, hindi rin po ako engineer. Ako po isang artista kaka. Pero ako po yung artista ang magiging epektibong gumawa ng mga batas para sa pangangailangan ng mga. Epektibong lalabanan ang korupsyon, ang kriminalidad, at ang ipota. Dasal ko po na sana'y samahan niyo ako sa aking magiging epektibong laban. Dahil ang laban ko ay laban ko. Okay, next naman po, ang nag-iisang doktor na sa mga line ng Duterte Senatorial Balls, kaya si Dr. Mata. Pwede rin magmata, may masakit yung tubig. Nasa ako na mga aloloko, parang pinagdilim mo ang ulo mo. Dito na kasi sa Marites, dito niyo, mata ng Marites. Sa Senado, ng ito ang naanapin niyo. Iwan ko yun, mata ng Marites. Penetration ng ituloy ko ang naanapin niyo. Iboto niyo. Sa darating na eleksyon, lagyan natin ang doktor sa Senado. Huwag kalimutan, number 42, dahil forever together sa balota. Number 42, Mata Doc Marites sa Senado. Ma-Ri-Des is short for Mata Richard Rizal. Ingatan tayo, namin siya, pamain na tayo, walang makakapi, ang emergency na to. Tagaan sa ako, talagang ligtas tayo, at limang sektor, natin sa lipunan, sagot ko kayo, ikagaan sa ako. Okay, so ayan, napakinggan po natin ng mga plataforma ng ating mga kumakandidatong senador. At this point of time po, nagpapasalamat po tayo dahil ipinadala po ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang kapatid at siya po ay mangungusap sa atin sa hapong ito. At meron po mga mensahe na pinapaabot si Senator Bato de la Rosa. Tawagin po natin ang kanyang kapatid, si Ma'am Grace de la Rosa. Isang malakas na palakpak! Magandang hapon, Barangay 13! Kaway-kaway dyan, hello!
kagagaling ko lang din po doon. Ngayon, ako po si Grace, kapatid ni Senator De La Rosa. Magkakawig pa kami? May kawig kami, may puhok lang po ako. Ngayon po, nandito po ako ngayon. Bilang tinatawan niya, pinapahatid niya po sa inyo ang pasasalamat at suporta po sa lahat ng kandidato ng PDP Laban. Po, sino po ba talaga si Senator Bato? Naging PNP chief po siya, alam po natin lahat yun, di po ba? Sa pananungkulan niya bilang PNP chief, nag-surrender po ang mga drug addict at ang mga drug pushers. Ilan po sila? First time history ng Pilipinas, 1.2 million ang sumuko. Hindi po yan kinukha. Kusa sila sumuko dahil gusto nilang magbago. Dahil po yun sa kamay na bakal ng ating Pangulong Duterte. Doon po nakilala ang ating Senator Bato. Ngayon, bilang isang senador, si Sen Bato po ay meron na po siyang batas na 51 na batas na kung saan siya naging author, co-author at principal sponsor. Sa principal sponsor po, meron po siyang 5 batas na kung saan siya ay nakipaglaban para ito magiging isang batas. Isa na po dyan ang ating RA 115549 kung saan ito po yung tinatawag natin High Equality Act. Kung saan para po ito sa mga police, Bureau of Fire, Bucor, kung saan po binabaan po natin yung height ng ating mga mga pulis na makapasok po. Dahil po, hindi po hangad, hindi po hadlang ang pagiging maliit para po makapasok po tayo sa pagiging isang pulis, Bureau of Fire. Hindi, yung puso po natin, yung pagsiservisyo. At naipasa na po yan. Kaya po yung 5-4 natin, 5-2 na ngayon sa lalaki. Sa babae naman, yung dating 5-2, pwede na po yung 5. So, napakalaki na po ng chance ng lahat na pumasok at magservisyo sa ating gobyerno dahil po sa batas na ito. Katulad po, baka pwede na pero wala na pa po sa inyo. So, yun po yung mga batas ni Senator Bato. At bukod po doon, tanungin niyo po ba ako personal bilang isang kapatid ni Senator Bato kung paano po siya nung maliliit kami. Personal na lang, mag-memory lang tayo. Si Sen Bato po talaga since maliliit pa kami siya talaga nag-aalaga sa amin. Nagluluto, naglalaban, nagpinapakit. Alam mo yung lahat, napakahirap lang po namin. Hindi na humingit sa inyo yan. Si Sen Bato po yung nag-aalaga talaga sa amin kasi yung parents namin, nagtatrabaho. Yung nanay ko, nagtitinda ng isda. Yung father ko, nagta-tricycle driver. So siya po yung pangalawa sa panganay, pero siya yung tumayo bilang aming kuya talaga. Kaya yung relationship namin magkakapatid, napaka-close po talaga dahil po doon. At meron niya siyang, masyadong strict sa amin yan. Hindi pa siya naging military, strict na po sa amin yan. Dahil noon, pinapakain niya kami, magkakapatid, pero yung 7 kami, o 6 kami kasi yung kuya, hindi na pinapakain. Ang rules niya sa amin, pag kumain kami, bawal kami magkalat. So, ibig sabihin, isang putel, isang palo. Isipin mo yun? Pag magkumakain kami, pag may kalat kami, papaluin kami. So, syempre, bigyan kami lahat kumain. So, doon pa lang, disiplinarya na siya. Tapos, ang isang role niya doon, bakit siya ganun na strict sa akin? Is because, dahil pag nagkalat kami, siya naglilinis. O, di ba? Napaka-organize niya talaga nung pala. So, ang brother namin is very organized yan, very disciplinarian din, at tingin sa lahat ng pagmahal. Wala akong nagmasabi dyan. Kaya kami ngayon, ano man itong narating namin ngayon sa buhay, ito ay bigay ng Diyos. Never namin pinangarap ito, ngunit pinagay ito sa amin. Kaya kami magkakapatid na nandito para tulungan siya magsilbi. Pwede na po naman talaga hindi kami magsasalita, pero galing sa puso namin ang ating servisyo. Dahil ako rin po mismo, galing ako sa gobyerno, galing ako sa SWD, kaya alam ko po ang hinayay ng bawat isa. Yun po yun. Ngayon, ang ito hinihingi lang po namin sa inyo
Kaya ito yung magkakataon upang bumoto po tayong lahat. Huwag nating hayaan na hindi tayo bumoto. Dahil ito yung pagkakataon po natin upang labanan natin ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tama? Yes! Yun po yung pinakakailangan natin lahat. At ito lang po, alam naman natin, si Sen Bato ay kalaban ng mga komunista. Kalaban niya rin po ang kalaban niya rin po itong mga drugs at ang korupsyon. Pero meron din siyang pusong bato sa mga masasamang tao at meron din siyang pusong mamon sa nangangailangan. Kaya ngayong eleksyon po, huwag natin kalimutan, si Sen Bato, higit sa lahat po ang lahat ng Duterte. Please, iboto natin silang lahat. Kung nakikita natin sa survey, pasalamat din tayo lahat na umaangat na Sen Bato, dalawa pa dyan po, at ang iba pa natin kandidato. Pero kung maaari sana, silang 10 po kailangan natin iboto para po ito sa ating pagbabago muli at higit sa lahat sa bagong Pilipinas. Salamat po at maraming salamat.